Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 181 hanggang Kabanata 170. Kabanata 181. Lily, bilasan mo. Malapit nang magsimula ang live stream ng SKTS launch. Hindi ka makakahabol kung hindi ka tatakbo. Pagkatapos ng klase, mabilis na tumakbo sa campus sina Jianran at Kulili. Habang hinihingal ng makarating sa kanilang dormitoryo, nakita ni Kulili si Jianran na binubuksan ang kanyang device at nanonood ng SKTS launch. Nakahinga siya ng maluwag at sinabi, mabuti na lang at nakarating tayo. Malalagay ka sa panganib, Jianran. Ikaw pa rin ba ang babaeng diyosa ng lahat ng lalaki na hindi man lang sila tinatapunan ng tingin? Nahulog ka na sa mga bisig ni Hansen, nakatingin si Kulili sa ekspresyon ni Jianran at hindi makapaniwala. Biglang namula si Jian, sino nagsabi na nakatingin ako sa kanya? Gusto ko lang makita ang SKTS. Isang makabagong produkto ito. Ha, ang produkto. Bakit ka nakatitig sa mga kalahok? Tanong ni Kulili na may bahagyang ngiti. Patuloy na nagtalo si Jianran dahil nangako siya sa akin ng kanyang premyo. Kung hindi, hindi ko siya titingnan. Tigilan mo na. Alam ko ang lahat tungkol sa koleksyon ng Warframe ng pamilya mo. Mayroon ka pang ang makasaysayang Warframe mula sa labanan ng Planet Blackdeer. Gusto mo bang maniwala ako na interesado ka sa Warframe na ito? Pinilipit ni Kulili ang kanyang mga labi. Ano naman, masaya akong panoorin ang aking boyfriend. Hindi na nag-abala si Jianran sa puntong ito. Malalagay ka sa panganib. Talagang malalagay ka sa panganib. Nagulat si Kulili nang makita si Jianran na ganito, nagbabago mula sa isang diyosa patungo sa isang ordinaryong babae. Sa paglulunsad, maraming media at mamimili ang naghihintay sa paglabas ng SKTS. Mas masikip pa ito kaysa sa inaasahan ni Liu Changming. Kahit na maraming negatibong komento sa Skynet, marami ang naaakit sa kontrobersyal na Warframe na ito. Nang umakyat si Liu Changming sa podium, desperadong kumukuha ng litrato ang mga pangunahing media. Ang mga reporter na gustong magtanong ay pinigilan ng mga gwardya. Wala akong sasabihin kundi hilingin sa inyo na tamasahin ang kamakailang obra maestra ng Digang. Itinaas ang gate matapos ang pangungusap ni Liu Changming. Ang mga kahon na may nakaukit na TS ay maayos na nakalagay sa stand sa isang malaking bodega. Pareho lang ito sa commercial. Talaga nga. Ang itsura lang naman. Hindi may kukumpara ang performance nito sa mga nasa commercial, di ba? Tuldok. Nakatitig ang media at ang mga gustong bumili ng SKTS sa mga hanay ng mga pilak na kahon. Bigla silang nakakita ng 2 taong naglalakad mula sa bodega patungo sa entablado. Tingnan mo, sina Yu Chenzon at Hansen. May dala rin silang SKTS. Kinuha ng mga mamamahayag ang mga litrato ng mas mabilis hanggat maaari. At sa oras na ito, nagkatinginan sina Hansen at Yu Chenzon at binuksan ang kanilang SKTS, itinapon ang mga Warframe sa hangin. Katulad ng eksena sa commercial, ang mga pilak na kahon ay naging pilak na likido at dumaloy pababa, naging bahagi ng mga Warframe at armado ang dalawa. Di nagtagal, 2 SKTS ang nakatayo sa harap ng mga tao. Opisyal nang ibinebenta ang SKTS na ginawa ng Digang. Pinatakbo ni Yu Chenzon at Hansen ang mga Warframe patungo sa lugar ng laban at nagsimula ng demonstrasyon. Ang mga teknikong ginamit nila ay nagpakitang gilas sa lahat. Oo, totoo nga. Totoo ang lahat sa commercial. Ang isang biological Warframe ay napakaganda. #T. Kahit ang galaw na iyon ay posible. Mabuhay ang Digang. Talagang isang makabagong produkto ito. Iyon ang aking pangarap na Warframe. Sa wakas ay dumating na ang bagong panahon ng Warframe. Isang revolusyon ng Warframe. Huwag kang magtutulakan. Ako ang nauna. Tuldok. Ang buong lugar ay nasa kaguluhan. Kahit na mahal ito, halos agad na naubos ang lahat ng 100,000 unit ng SKTS. Marami ang nagsisi dahil huli na sila. At pagkatapos ng paglulunsad ng SKTS, opisyal nang nagsimula ang Digang Warframe match. Sa araw na ito, halos lahat ng media ay nabaliw sa SKTS. At ang mga nakakuha ng isa ay nagsimulang maghambog. Ang iba't ibang mga video tungkol sa pagsubok, operasyon, at unang impresyon ng SKTS ay naging viral. Parang wala nang ibang modelo ng Warframe sa buong alliance. Ang mga orihinal na interesado sa SKTS ngunit nag-atubili dahil sa lahat ng mga chismis ay nagsisi. Bang! Binabasag ng anak ng langit ang isang baso. Ito ang pagbubukas ng Starry Cup Finals, ngunit halos walang ulat tungkol sa Starry Cup.
Halos lahat ng media ay pinili na sakupin ang Digang at SKTS sa halip. Isang malaking pagkawala ito para sa Story Group. At ang mas nakakainis ay ang tagapagsalita ng SKTS ay si Hansen, na dapat sana ay pinatay ng anak ng langit matagal na ang nakalipas. Ang napakalaking Story Cup Finals ay naging medyo tahimik. Ang mga finalist ay nagsisi dahil sa pagdating. Kung alam lang nila kung gaano kaganda ang SKTS, nag-apply sana sila sa Digang Warframe match sa halip na Story Cup. Parehong komersyal ang dalawang laban, kaya ang mahalaga lang ay ang mga premyo. At paano maihahambing ang isang Warframe ng Story Group sa SKTS, kung ang huli ay ang pinakamahusay at limited edition? At dahil karamihan sa mga ace player ay pumili na lumahok sa Story Cup, hindi gaanong matindi ang kompetisyon sa unang Digang Warframe match. Marami sa mga nag-apply sa Digang match ay mga bench player ng mga sikat na koponan. Dahil wala silang pagkakataong makipagkompetensya sa Story Group, pinili nilang makipagkompetensya sa Digang Warframe match. Iyon din ang isang katotohanan na nag-ambag sa kampyonato ni Hansen sa Digang match na may 9 na panalo. Ang pangalawang lugar ay si Yu Chenzon. Natalo lang siya kay Hansen. Ang pula at asul na mga pattern sa SKTS ni Yu Chenzon at Hansen ay nakakuha rin ng malaking atensyon. Marami ang nagtanong kung maaari silang magdagdag ng mga pattern sa kanilang sariling SKTS, at sinagot na ang mga iyon ay idinisenyo lamang para sa mga tagapagsalita at hindi ibebenta sa merkado. Kabanata 182. Lily, bilasan mo. Malapit nang magsimula ang live stream ng SKTS launch. Hindi ka makakahabol kung hindi ka tatakbo. Pagkatapos ng klase, mabilis na tumakbo sa campus sina Jianran at Kulili. Habang hinihingal ng makarating sa kanilang dormitoryo, nakita ni Kulili si Jianran na binubuksan ang kanyang device at nanonood ng SKTS launch. Nakahinga siya ng maluwag at sinabi, mabuti na lang at nakarating tayo. Malalagay ka sa panganib, Jianran. Ikaw pa rin ba ang babaeng diyosa ng lahat ng lalaki na hindi man lang sila tinatapunan ng tingin? Nahulog ka na sa mga bisig ni Hansen, nakatingin si Kulili sa ekspresyon ni Jianran at hindi makapaniwala. Biglang namula si Jian, sino nagsabi na nakatingin ako sa kanya? Gusto ko lang makita ang SKTS. Isang makabagong produkto ito. Ha, ang produkto. Bakit ka nakatitig sa mga kalahok? Tanong ni Kulili na may bahagyang ngiti. Patuloy na nagtalo si Jianran dahil nangako siya sa akin ng kanyang premyo. Kung hindi, hindi ko siya titingnan. Tigilan mo na. Alam ko ang lahat tungkol sa koleksyon ng Warframe ng pamilya mo. Mayroon ka pang ang makasaysayang Warframe mula sa labanan ng Planet Blackdeer. Gusto mo bang maniwala ako na interesado ka sa Warframe na ito? Pinilipit ni Kulili ang kanyang mga labi. Ano naman, masaya akong panoorin ang aking boyfriend. Hindi na nag-abala si Jianran sa puntong ito. Malalagay ka sa panganib. Talagang malalagay ka sa panganib. Nagulat si Kulili nang makita si Jianran na ganito, nagbabago mula sa isang diyosa patungo sa isang ordinaryong babae. Sa paglulunsad, maraming media at mamimili ang naghihintay sa paglabas ng SKTS. Mas masikip pa ito kaysa sa inaasahan ni Liu Changming. Kahit na maraming negatibong komento sa Skynet, marami ang naaakit sa kontrobersyal na Warframe na ito. Nang umakyat si Liu Changming sa podium, desperadong kumukuha ng litrato ang mga pangunahing media. Ang mga reporter na gustong magtanong ay pinigilan ng mga gwardya. Wala akong sasabihin kundi hilingin sa inyo na tamasahin ang kamakailang obra maestra ng Digang. Itinaas ang gate matapos ang pangungusap ni Liu Changming. Ang mga kahon na may nakaukit na TS ay maayos na nakalagay sa stand sa isang malaking bodega. Pareho lang ito sa commercial. Talaga nga. Ang itsura lang naman. Hindi may kukumpara ang performance nito sa mga nasa commercial, di ba? Tuldok. Nakatitig ang media at ang mga gustong bumili ng SKTS sa mga hanay ng mga pilak na kahon. Bigla silang nakakita ng 2 taong naglalakad mula sa bodega patungo sa entablado. Tingnan mo, sina Yu Chenzon at Hansen. May dala rin silang SKTS. Kinuha ng mga mamamahayag ang mga litrato ng mas mabilis hanggat maaari. At sa oras na ito, nagkatinginan sina Hansen at Yu Chenzon at binuksan ang kanilang SKTS, itinapon ang mga Warframe sa hangin. Katulad ng eksena sa commercial, ang mga pilak na kahon ay naging pilak na likido at damaloy pababa, naging bahagi ng mga Warframe at armado ang dalawa. Di nagtagal, 2 SKTS ang nakatayo sa harap ng mga tao. Opisyal nang ibinebenta ang SKTS na ginawa ng Digang. Pinatakbo ni Yu Chenzon at Hansen ang mga Warframe patungo sa lugar ng laban at nagsimula ng demonstrasyon. Ang mga teknikong ginamit nila ay nagpakitang gilas sa lahat.
Totoo nga, totoo ang lahat sa commercial. Ang isang biological warframe ay napakaganda. #T. Kahit ang galaw na iyon ay posible. Mabuhay ang digang. Talagang isang makabagong produkto ito. Iyon ang aking pangarap na warframe. Sa wakas ay dumating na ang bagong panahon ng warframe. Isang revolusyon ng warframe. Huwag kang magtutulakan. Ako ang nauna. Tuldok-tuldok-tuldok. Ang buong lugar ay nasa kaguluhan. Kahit na mahal ito, halos agad na naubos ang lahat ng 100,000 unit ng SKTS. Marami ang nagsisi dahil huli na sila. At pagkatapos ng paglulunsad ng SKTS, opisyal nang nagsimula ang digang warframe match. Sa araw na ito, halos lahat ng media ay nabaliw sa SKTS. At ang mga nakakuha ng isa ay nagsimulang maghambog. Ang iba't ibang mga video tungkol sa pagsubok, operasyon, at unang impresyon ng SKTS ay naging viral. Parang wala ng ibang modelo ng warframe sa buong alliance. Ang mga orihinal na interesado sa SKTS ngunit nag-atubili dahil sa lahat ng mga chismis ay nagsisi. Bang! Binabasag ng anak ng langit ang isang baso. Ito ang pagbubukas ng Starry Cup Finals, ngunit halos walang ulat tungkol sa Starry Cup. Halos lahat ng media ay pinili na sakupin ang digang at SKTS sa halip. Isang malaking pagkawala ito para sa Starry Group. At ang mas nakakainis ay ang tagapagsalita ng SKTS ay si Hansen, na dapat sana ay pinatay ng anak ng langit matagal na ang nakalipas. Ang napakalaking Starry Cup Finals ay naging medyo tahimik. Ang mga finalist ay nagsisi dahil sa pagdating. Kung alam lang nila kung gaano kaganda ang SKTS, nag-apply sana sila sa digang warframe match sa halip na Starry Cup. Parehong komersyal ang dalawang laban, kaya ang mahalaga lang ay ang mga premyo. At paano maihahambing ang isang warframe ng Starry Group sa SKTS, kung ang huli ay ang pinakamahusay at limited edition? At dahil karamihan sa mga ace player ay pumili na lumahok sa Starry Cup, hindi gaanong matindi ang kompetisyon sa unang digang warframe match. Marami sa mga nag-apply sa digang match ay mga bench player ng mga sikat na koponan. Dahil wala silang pagkakataong makipagkompetensya sa Starry Group, pinili nilang makipagkompetensya sa digang warframe match. Iyon din ang isang katotohanan na nag-ambag sa kampyonato ni Hansen sa digang match na may 9 na panalo. Ang pangalawang lugar ay si Yu Chenzon. Natalo lang siya kay Hansen. Ang pula at asul na mga pattern sa SKTS ni na Yu Chenzon at Hansen ay nakakuha rin ng malaking atensyon. Marami ang nagtanong kung maaari silang magdagdag ng mga pattern sa kanilang sariling SKTS, at sinagot na ang mga iyon ay idinisenyo lamang para sa mga tagapagsalita at hindi ibebenta sa merkado. Sa puntong ito, naging kasing kahulugan na ng mga high-end warframe ang SK series. Si Hansen ay naging isang sikat na tao rin sa mga hindi pa nag-evolve. Sa Steel Armor Shelter, nanlaki ang mga mata niyang Manly habang nakatitig kay Hansen. Bakit? Bakit mo gustong tanggihan ang bagong warframe ng digang na SK Wolf? Hindi maintindihan niyang Manly iyon. Nag-alok ang digang kay Hansen ng magagandang kondisyon para suportahan ang kanilang bagong 4 na paan na warframe na SK Wolf, ngunit tinanggihan ni Hansen ang kanilang alok. Sa pananaw niyang Manly, si Hansen ay mapagmataas lang. Akala niya ay naging malaking bituin na siya matapos mag-shot ng commercial. Bakit mo tinanggihan? Tiningnan ni Chin Zuan si Hansen at kalmadong nagtanong. Ang pag-endorso ay makakapagbigay sa akin ng maraming kayamanan at katanyagan, tumigil si Hansen, at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit ang aking layunin ay hindi ang maging isang malaking bituin, at ang pag-endorso na ito ay tumatagal ng masyadong maraming oras ko. Wala akong oras na masasayang sa mga bagay na ito. Ang SKTS ay sapat na para sa ngayon. Ipaliwanag mo sa aking ngalan at tanggihan ang alok ng digang. Naniniwala ako na hindi mo rin gustong makita akong nabigo sa semi-annual assessment. Ngumiti si Chin Zuan at sinabi, dahil nagpasya ka na, sasagutin ko ang digang at maaari kang tumuon sa ibang mga bagay. Salamat, Captain. Natutuwa si Hansen na nagtatrabaho siya para kay Chin Zuan, na isang kahangahangang boss sa lahat ng aspeto. Pagkatapos umalis ni Hansen, naguluhan siyang Manly. Tiningnan niya si Chin Zuan at sinabi, Captain, bakit mo pinayagan siyang tanggihan ang pag-endorso? Makakabuti yun sa kanya at sa special squad. Ngumisi si Chin Zuan. Ang pag-endorso ay hindi gaanong mahalaga. Sapat na ang nagawa niya. At tama siya na hindi kailangan ng special squad ang isang napaalis na estudyante. Talaga bang naniniwala ka sa sinabi niya? Nanlaki ang mga mata niyang Manly. Nagmamalabis siya, ngunit tama siya sa isang bagay, kung ang kanyang sariling lakas ay hindi makahabol sa kanyang katanyagan, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan. Talagang hindi siya dapat mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa pagiging mapagmataas.
Tumigil si Chin Zuan at sinabi, mag-draft ng dokumento para tanggihan ang kahilingan sa pag-endorso ng digang mangyaring. Dinala ni Hansen si Wang Mengmeng sa Devil Desert. Upang makuha ang S-Class license sa lalong madaling panahon, hindi nag-aksaya ng pagsisikap si Hansen upang ma-max out ang lahat ng uri ng Geno points ni Wang Mengmeng maliban sa mga sagrado. Sa kabutihang palad, mapagkukunan si Wang Mengmeng kaya hindi dapat masyadong matagal. At hindi lang siya ang kanyang tagapagtanggol. Hihingiin lang niya sa kanya na samahan siya sa mga sobrang mapanganib na lugar tulad ng Devil Desert. Maraming mga nilalang na may sagradong dugo sa Devil Desert at gusto ni Hansen na subukan at tingnan kung makakakuha siya ng armas na may sagradong dugo. Kung kaya niya, sa hinaharap, hindi na siya tatakbo mula sa mga nilalang na may sagradong dugo tulad ng pilak na ibon, ngunit maaari niyang subukang patayin ang mga ito. Bihira pumunta sa paaralan si Wang Mengmeng. Ang dahilan kung bakit niya pinili ang Heavy Warframe Society ay dahil walang mga paghihigpit doon upang maaari niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras sa God's Sanctuary. Bilang karagdagan kay Hansen, mayroong ilang iba pang miyembro ng Special Squad na nagdadala sa kanya sa mga pangangaso. Kasama ang sapat na advanced meat para sa kanyang pagkain, mabilis na umunlad si Wang Mengmeng. Sa kasalukuyan, kaya niyang labanan ang isang mutant creature ng mag-isa. Malaya na sumunod si Hansen kay Wang Mengmeng na nakasakay sa mutant three-eyed beast, pinapanood siyang lumaban. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang ipatawag ang Golden Rockworm upang linisin ang mga nilalang na pinatay niya. Ngayon, ang mga target ni Hansen ay limitado sa mga mutant at mga nilalang na may sagradong dugo. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Wang Mengmeng ng ilang primitive Geno points, kaya naghahanap pa rin sila ng mga bihirang primitive na nilalang. Kuya Han, parang may grupo ng mga nilalang na nakatingin sa atin mula sa itaas, sabi ni Wang Mengmeng, nakaupo sa likod ng kanyang malaking puting oso. Matagal na rin. Nagtataka ako kung bakit hindi nila tayo inaatake. Tumanggaw si Hansen dahil napansin na niya ang mga ito. Isang grupo ito ng mga itim na balahibo na hayop. Mga primitive na nilalang sila na may katawang tulad ng unggoy at isang pares ng itim na pakpak. Nakita na sila ni Hansen noon. Ngunit karaniwan silang lumilitaw sa maliliit na grupo sa halip na isang malaking grupo tulad nito. Mayroong hindi bababa sa 36 na itim na balahibo na hayop na nagtitipon sa kalangitan ngayon. Lumulutang ang mga itim na balahibo na hayop na ito sa itaas nila ngunit hindi nagnanais na umatake. May ilang pagdududa si Hansen tungkol dito. Kahit na matalino sila, hindi siya naniniwala na masasabi nila na malakas siya at siwang mula sa kanilang hitsura. Sa dami nilang iyon, maaari sanang sumubok umatake ang mga hayop. Habang nagtataka si Hansen, bigla siyang nakarinig ng malabong tunog ng pakikipaglaban sa unahan nila. Nagkatinginan ng dalawa at pinilit ang kanilang mga kabayo pataas sa isang burol. Mula doon, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na inaatake ng libu-libong itim na balahibo na hayop, ang ilan sa mga ito ay mga mutant na nilalang. Napapalibutan ng mga itim na balahibo na hayop, wala nang takas ang grupo. Nagsisikap silang lumaban, ngunit may mga bangkay ng parehong mga itim na balahibo na hayop at tao sa buhangin. Kaya ang mga taong ito na lumulutang sa itaas natin ay mga bantay lang. Kaya pala hindi nila tayo inaatake. Hindi tayo ang kanilang target. Natakot si Hansen sa kung gaano katalino ang mga nilalang na ito. Mayroon pa silang estratehiya. Parang si Wang Fu Pingching iyon. Ano ang ginagawa niya rito? Nanood si Wang Mengmeng ng ilang sandali at nagulat, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang babae na nakasuot ng pulang baluti sa grupo ng mga tao. Wang Fu Pingching. Sino siya? Tumigil si Hansen dahil hindi niya pa naririnig ang pangalang iyon sa Steel Armor Shelter. Batay sa reaksyon ni Wang, tila mahalaga siya. Siya ang anak ni Wang Fu Hao. Ang mga Wang Fu at Wang ay magkaibigan na sa maraming henerasyon. Nakikipagtulungan kami sa maraming negosyo. 2 taon siyang mas matanda sa akin, at pumasok siya sa God's Sanctuary 2 taon bago ako. Ang kanyang shelter ay dapat na faith shelter. Bakit siya narito? Tanong ni Wang Mengmeng, Kuya Han, pwede ba nating tulungan silang patayin ang mga nilalang? Kabanata 183. Kilala mo ba ang iba sa kanila? Hindi sumagot si Hansen, pero nagtanong siya. Hindi. Umiling si Wang Mengmeng matapos tumingin ng mabuti. Gaano ka close kay Wang Fu Pingching? Tanong ulit ni Hansen. Magkakilala na kami simula pagkabata at ang mga pamilya namin ay may mga pakikipagtulungan sa negosyo, naisip ni Wang Mengmeng at sumagot. Mas mabuti kung manatili tayo rito para hindi nila isipin na gusto nating nakawin ang mga nilalang, pumikit si Hansen at nagsabi. Agad na naunawaan ni Wang Mengmeng ang ibig niyang sabihin at nanahimik.
Malinaw na naniniwala si Hansen na kaya ng grupo na harapin ang grupo ng mga itim na balahibo na hayop. Kung susugod ang dalawa, maaaring mali ang pagkakaintindi ng grupo sa kanilang intensyon. Maya-maya, isang binata sa grupo ang nagpatawag ng isang pares ng puting pakpak, lumipad pataas at nagsimula ng isang pagpatay. Ang galing niya. Medyo nagulat si Wang Mengmeng nang makita ang paggalaw ng binata. Mas magaling ang kaibigan mo, nakangiti si Hansen at nagsabi. Siya. Nagulat na tumingin si Wang Mengmeng kay Wang Fu Pingqing para lang makita siyang nagpapaulan ng mga palaso sa ilalim ng proteksyon ng ilang tao. Kumpara sa may pakpak na binata, tila hindi gaanong kahanga-hanga ang hitsura niya. Ang bawat palaso na pinapanan niya ay papatay sa hayop na nagdudulot ng pinakamalaking panganib sa grupo. At kahit na ang isang mutant beast ay mapapatay niya ng palaso. Mukhang ordinaryo siya, ngunit mas malaki ang banta niya sa mga nilalang na ito kaysa sa binata. Kalmado at may kakayahan siya. Sa tingin ko mas magaling siya kaysa sa akin sa pagpana, sabi ni Hansen, nakakunot ang noo. Maingat na nagmasid si Wang Mengmeng at nalaman niyang tama si Hansen. Ang mga palaso ni Wang Fu Pingqing ay tila walang kaayusan, ngunit palaging tatama sa pinakapanganib na itim na balahibo na hayop. Bigla, may kakaibang sigaw mula sa malayo, mabilis na nagkalat ang mga itim na balahibo na hayop na parang ulap, at nag-iwan ng libu-libong bangkay sa buhangin. Malinaw na napansin ng grupo ng mga tao ang dalawa kanina. Ang ilan sa kanila ay nanatili upang linisin ang lugar, at lumapit si Wang Fu Pingqing sa dalawa kasama ang binata na may pakpak ng beast soul. Mengmeng, ang sarap makita ka rito, hinawakan ni Wang Fu Pingqing ang kamay ni Wang Mengmeng at masayang sinabi. Ate, natatakot akong baka mali ang pagkakaintindi mo, kaya hindi ako lumapit para tumulong. Hindi mo ba ako sisihin? Kumurap si Wang Mengmeng at sinabi. Siyempre hindi. Naiintindihan kong mabuti ang iyong intensyon, sabi ni Wang Fu Pingqing, at nagulat na tumingin kay Hansen, hindi ba ikaw ang tagapagsalita ng SKTS? Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Karangalan ko na makilala ka. Inilahad ni Wang Fu Pingqing ang kanyang kamay. Mukhang tunay na masaya siyang makita siya. Miss Wang Fu, nagpapasalamat ako. Swerte lang ako. Nakaramdam ng kaba si Hansen. Kahit na maganda ang ngiti ni Wang Fu Pingqing at magiliw ang pakikitungo niya, may kutob siya na mas mapanganib siya kaysa sa anak ng langit. Ang mga nakalalasong halaman ay palaging maganda. Dahil kaibigan ko si Mengmeng at kaibigan mo siya, kung gayon magkaibigan na tayo at pwede mo akong tawaging Pingqing. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang binata sa kanya, si Wang Dunling ito. Malaking tulong siya sa shelter. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakarating dito at makapag-uusap tayo. Nalungkot ang mukha ni Wang Dunling nang makita na nag-uusap si Wang Fu Pingqing at Han Senador ng ganoon, ngunit nang marinig ang kanyang komento, bigla siyang ngumiti at nag-hello kay Han Senador at Wang Mengmeng. Matapos mag-usap ng apat ng ilang sandali, nalaman ni Han Senador na naglakbay si Wang Fu Pingqing at ang iba mula sa Faith Shelter at tumawid sa Devil Desert para makarating dito. Ang sarap makita ka rito. Pwede mo ba kaming dalhin sa Steel Armor Shelter? Nakangiti si Wang Fu at nagtanong. Handa nang sumang-ayon si Wang Mengmeng, ngunit biglang nagsabi si Hansen, Miss Wang Fu, hindi naman tayo kalayuan sa Steel Armor Shelter. Narito ang mapa at kung susundin mo ito, makakarating ka roon sa loob ng ilang araw. Kaka-rating lang namin at hindi pa kami babalik ngayon. Nagulat si Wang Fu ng ilang sandali bago siyang umiti at ibinigay ang mapa kay Wang Dunling. Kung ganoon, kailangan kong pahirapan si Mr. Wang na dalhin ang grupo doon. Marami akong gustong pag-usapan kay Mengmeng at sasama ako sa inyong pangangaso. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Wang Dunling. Mabilis niyang sinabi, Pingqing, masyadong mapanganib para sa iyo na mag-isa rito. Hihilingin kong pumunta ang iba sa Steel Armor Shelter at maaari akong manatili para protektahan ka. Hindi maiwasang kumunat ang noo ni Hansen. Nagdesisyon na manatili sina Wang Fu Pingqing at Wang Dunling nang walang pahintulot niya, habang ang iba sa grupo ay kumuha ng mapa at pumunta sa Steel Armor Shelter. Miss Wang Fu, kailangan mo ba ang mga bangkay ng mga itim na balahibo na hayop na ito? Tinuro ni Hansen ang halos 1,000 patay na itim na balahibo na hayop sa lupa. Ang dami ng primitive meat. Kahit na gusto ko ito, hindi ko ito madadala pabalik. Kung magagamit mo ito, sige lang. Nagtataka si Wang Fu kung ano ang posibleng gagawin ni Hansen dito. Nagpasalamat si Hansen at ipinatawag ang Golden Rock Worm King, na ngayon ay kasing laki ng isang kalabaw. Mabilis itong gumalaw patungo sa mga bangkay at nagsimulang lunukan. Parehong nagulat sina Wang Fu Pingqing at Wang Dunling sa paraan ng pagkain ng uod. Wala silang nakitang ganoon dahil hindi gaanong marami ang nag-aalaga ng mga advanced beast soul pet.
Kabanata 184. Nakita ni Wang Fu Pingqing ang Golden Rock Worm King na kumakain ng mga bangkay at lumalaki, hindi niya maiwasang magulat. Mr. Han, isang sacred blood beast soul pet ba ito? Tumingin si Wang Fu kay Hansen at nagtanong. Oo, pero halos walang silbi ito. Ang ginagawa lang nito ay ang kumain. Tumawa si Hansen. Nakuha niya ang beast soul ng Golden Rock Worm King noong kasama niya si Wang Mengmeng kaya hindi niya ito itinago sa kanila. Dagdag pa, alam ng lahat na mahirap ay transform ang isang beast soul pet, lalo na ang isang sacred blood. Sinusubukan ni Hansen na samantalahin ang bawat pagkakataon para pakainin ang Worm King. Punong-puno ka ng mga sorpresa. Napakaganda na mayroon kang isang sacred blood pet. Matagal ko nang gusto ang isa. Kung kaya mo itong ibenta sa akin, nangangako akong magbabayad ako ng malaki, hindi inaasahan na sinabi ni Wang Fu. Bago sumagot si Hansen, hindi maiwasang magsalita si Wang Dongling, Pingqing, ano ang kailangan mo sa isang beast soul na tulad nito? Halos imposible na i-transform ang isang sacred blood beast soul. Kung wala kang maraming sacred blood meat, hindi iyon magagawa. Natawa si Hansen sa kanyang isipan at naisip, ang tanga pala ng lalaking ito. Pagsubok lang iyon. Hindi niya talaga gustong bilhin ang Worm King. Narinig ni Wang Fu si Wang Dongling at nakangiting sinabi, gusto ko lang talaga ito. Papayag ka bang magbenta, Mr. Han? Bahagyang ngumiti si Hansen at sinabi, Miss Wang Fu, kung gusto mo ito, syempre pwede kong ibenta. Pero medyo maraming enerhiya ang ginamit ko para pakainin ang Golden Rock Worm King at mataas ang presyo. Iminumungkahi kong makipagpalitan tayo. Maaari kong ipagpalit ang Sacred Blood Beast Soul na ito sa isa pa. Ano sa tingin mo? Nag-isip si Wang Fu at sinabi, kailangan ko rin ng mga Sacred Blood Beast Soul. Tatanggap ka ba ng pera? Handang-handa akong bilhin ito ng 100,000,000. Bahagyang umiling si Hansen. Pasensya na, Miss Wang Fu. Hindi ako kulang sa pera, at isa pang Sacred Blood Beast Soul lang ang aking tatanggapin. Nakakalungkot talaga. Parang tunay na nalungkot si Wang Fu. Natapos na ang usapan. Hindi talaga gustong bilhin ni Wang Fu ang Beast Soul Pet, ngunit ang kanyang pagsubok ay hindi nagbigay sa kanya ng gusto niyang malaman. Pero nagdulot ng pag-aalala si Hansen sa kanya. May nakakaintriga siyang ngiti nang makita siya. Dahil sina Wang Fu Pingqing at Wang Dongling ay sumama sa kanila, hindi na kailangang gumawa ng marami si Hansen. Pinrotektahan lang niya si Wang Mengmeng para manggaso at hindi na siya lumaban. Sa kabilang banda, si Wang Dongling ay masyadong sabik na magpakita sa harap ni Wang Fu. Patuloy siyang pumapatay ng mga nilalang na nagpapasama ng loob kay Wang Mengmeng. Plano ni Wang Mengmeng na sanayin ang kanyang mga kasanayan sa Devil Desert. Bihira siyang makakita ng dalawang mutant creature na parehong pinatay ni Wang Dongling. Sa kabutihang palad, ang dalawang mutant creature na iyon ay parehong masyadong malaki para kainin ng sinuman. Kaya sa huli, napunta ang mga ito sa tiyan ng Worm King. Ang mga kasanayan sa Warframe ni Mr. Han ang pinakamahusay sa mga hindi pa nag-evolve. Nagtataka ako kung ano ang magaling mo pagdating sa martial arts. Gusto ni Wang Fu Pingqing na makita kung gaano kagaling lumaban si Hansen nang makita nila ang mga mutant creature, ngunit masyadong sabik na magpakita si Wang Dongling at nabigo ang kanyang plano. Wala akong partikular na magaling, casual na sagot ni Hansen, nagtataka kung dapat na niyang tapusin ng maaga ang biyahe. Dahil sumusunod ang dalawang ito, wala siyang magagawa. Dahil sa kanyang mga kasanayan sa Warframe, tiyak na ginugol ni Mr. Han ang lahat ng kanyang oras dito, singit ni Wang Dongling. Halos tumawa ng malakas si Hansen. Si Wang Dongling ay tiyak na ang pinakamasamang kasama kailanman. Hindi niya naiintindihan ang mga iniisip ni Wang Fu at nagtatakip para kay Hansen. Kumunat ang noo ni Wang Fu. Kahit na matalino siya, naiinip na siya kay Wang Dongling na nakagambala sa kanyang pagsubok kay Han Senador. Natatawa rin si Wang Mengmeng. Nang makita na nagiging awkward, sinabi niya, si Kuya Han ay nasa archery department, kaya magaling siya sa pagpana, pero hindi kasing galing ni Pingqing. Ang pagiging isang estudyante ng archery ni Han Senador ay naiulat ng iba't ibang media, at naramdaman ni Wang Mengmeng na okay na ibahagi iyon. Kaya, Mr. Han, nasa archery department ka pala. Magkakaroon tayo ng kaunting kompetisyon mamaya. Hindi gaanong nagbigay pansin si Wang Fu kay Han Senador noon at nalaman lang ang pangalan niya sa pamamagitan ng commercial ng Digang. Nang malaman niyang siya ay isang estudyante ng archery, tuwang-tuwa siya. Sa tingin ko dapat nating kalimutan iyon. Medyo ordinaryo lang ang aking mga kasanayan sa pagpana. Pagod na si Han Senador na harapin si Wang Fu. Kahit na maganda siya, masyadong matalino ang babaeng ito. Ayaw ni Han Senador sa mga babaeng tulad niya. Pingqing, huwag mo siyang ipahiya.
Tiyak na ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa mga warframe sa halip na sa pagpana. Kung gusto mong makipagkompetensya, pwede akong sumama sa iyo. Matagal na akong nagsasanay ng pagpana, nakangiting sabi ni Wang Dongling. Nagkatinginan sina Han Senador at Wang Mengmeng at parehong kumunat ang mga sulok ng kanilang mga bibig. Ang tanga pala ng lalaking ito na halos nakakatuwa na siya. Halos sumabog sa galit si Wang Fu. Naisip niya, Wang Dongling, dapat kang baboy. Malinaw na tagapagtanggol ni Wang Mengmeng si Han Senador. Kung wala namang espesyal kay Han Senador, pagtitiwalaan ba ng mga Wang si Mengmeng na mag-isa lang siya kasama niya sa isang mapanganib na lugar? Sobrang galit si Wang Fu kaya tumigil siya sa pagsasalita. Nagpatuloy ang apat sa paglalakad sa Devil Desert. Maya-maya, biglang tumingin si Han Senador sa kalangitan at malungkot na sinabi, dapat na tayong bumalik. Ang bilis naman. Bahagyang nag-alinlangan si Wang Dongling, hindi naiintindihan kung bakit nagsabi ng ganoon si Han Senador. Tumingin sina Wang Fu Pingching at Wang Mengmeng sa direksyon kung saan nakatingin si Han Senador at nakita ang dalawang itim na balahibo na hayop na umiikot sa kalangitan. Nag-aalala ka ba sa mga itim na balahibo na hayop? Binaba ni Wang Fu ang kanyang boses at nagtanong. Tumanggaw si Han Senador. Nitong mga nakaraang araw, palaging may mga itim na balahibo na hayop sa paligid natin. Siguro may kinalaman ito sa malaking grupo nila. Nakangiting may kumpiyansa, sinabi ni Wang Dongling, Mr. Han, masyadong nag-aalala ka. Mga hayop lang sila at hindi kasing talino ng iniisip mo. At kahit na dumating sila rito, kaya kong patayin ang lahat ng mga ito. Kabanata 185. Hindi nagkaroon ng oras si Hansen na ipaliwanag kay Wang Dongling. Ipinatawag niya ang kanyang mutant three-eyed beast na kabayo at tinawag si Wang Mengmeng, Terra na. Nakita na ni Hansen kung ano ang kayang gawin ng Sacred Blood Fox King, at ang mga itim na balahibo na hayop na ito ay maaaring mayroon ding isang hari na katulad nito. Ang patuloy na paglitaw nila sa paligid ay nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Dahil dinala niya si Wang Mengmeng dito, kailangan niya maging responsable para sa kanyang kaligtasan, lalo na ang tiwala na ibinigay niya sa kanya. Ate, sabay tayo. Tinawag ni Wang Mengmeng ang kanyang malaking puting oso at nagtanong kay Wang Fu Pingching. Tumanggaw si Wang Fu at ipinatawag ang kanyang kabayo, sinundan ang dalawa. Kailangan ring ipatawag ni Wang Dongling ang kanyang kabayo at sumunod sa kanila. Nagsalita siya, ilang itim na balahibo na hayop lang. Ano ang dapat ipag-alala? Hindi na lang siya pinansin ni Hansen, at pinrotektahan si Wang Mengmeng na tumakbo ng buong bilis. Makalipas ang kalahating oras, dumilim ang kalangitan. Araw ito at nasa desyerto, ngunit biglang nawala ang araw. Ang mga itim na balahibo na hayop ay nag-rush patungo sa kanila na parang mga paniki. Nagtaka ang apat, mas malaki ang grupong ito kaysa sa nakaraang beses. Dapat ay mahigit 10,000 sila. Maraming may mga pakpak na parang bakal, na nagpapahiwatig na sila ay mutant. Sa gitna ng mga itim na balahibo na hayop, may isang pula na mahigit 9 na talampakan ang haba at ang wingspan ay mahigit 60 talampakan na umuungal at nag-aaway. Sa kanyang ungol, ang nakakatakot na mga itim na balahibo na hayop ay parang mga sundalo, nagsasagawa ng organisadong atake sa kanila. Isang scared blood black feathered beast. Sigaw ni Wang Fu. Nagmukhang seryoso ang mukha ni Wang Dongling. Ipinatawag niya ang Beast Soul Armor, ang kanyang mga puting pakpak at isang pares ng Beast Soul Knives, at sumugod siya sa mga itim na balahibo na hayop. Mukhang plano niyang alisin muna ang Black Feathered Beast King. Ngunit inilagay ni Hansen ang kanyang mutant mount at tumalon sa likod ng malaking puting oso. Sumigaw siya, Mengmeng, sa timog silangang bangin. Tinakbo ni Wang Mengmeng ang malaking puting oso ng buong bilis patungo roon. Nakatayo sa likod ng oso, ipinatawag ni Hansen ang kanyang hornbow at mutant black stinger arrows, tinutok ang mga ito sa mga itim na balahibo na hayop. Hindi inaasahan ni Wang Fu na kikilos si Hansen ng ganito kabilis. Tumingin siya kay Wang Dongling na nasa gitna ng mga hayop at pinilit ang kanyang kabayo na sundan sina Hansen at Wang Mengmeng. Kasabay nito, ipinatawag niya ang Beast Soul Bow at arrows, at paminsan-minsan ay bumabalik upang barilin ang mga hayop. Talagang mahusay ang kanyang kasanayan sa pagpana, at mayroon siyang higit sa isang Beast Soul arrows. Sa kanyang kabayo na dala siya ng buong bilis, nagawa niyang barilin ang 7 Beast Soul arrows ng sabay-sabay, pinapatay ang 7 pinakamalapit na itim na balahibo na hayop sa kanya. Wala siyang pakialam kay Wang Fu. Tuwing may itim na balahibo na hayop na lumalapit, basta't makakabog ito ng kanyang hornbow. Sa mga Geno points na mayroon siya, wala siyang kapantay na lakas. Kahit na ang bow ay hindi talam, ito ay sagrado at tinaboy ang mga itim na balahibo na hayop na parang wala lamang.
Ang kabayo ni Wang Fu ay may mahusay na bilis at nakasabay sa puting oso, nakikinabang sa proteksyon mula kay Hansen. Sa huli, hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa mga hayop sa kanyang tabi. Agad na nagsisi si Wang Dongling matapos lumipad sa gitna ng mga itim na balahibo na hayop. Sobrang dami nila, napapalibutan siya ng mga grupo ng mutant black-feathered beasts na walang pagkakataon upang lapitan ang sacred blood na isa. Ang kanyang sitwasyon ay napakamapanganib. Kahit na mayroon siyang pares ng mga kutsilyo at ginagamit ang mga ito sa sukdulan, hindi niya maarang ang mga itim na balahibo na hayop na umaatake sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Isang pagkakataon ang nakuha at nakakagat sa kanyang hindi protektadong hita. Hooray! Sumigaw si Wang Dongling at sinipa ang hayop palayo, humarap at tumakbo. Ngunit ang grupo ng mga mutant black-feathered beasts ay hindi kailanman papayag na madaling makaalis siya. Nagpapalipad ng kanilang mga bakal na pakpak, sinunggaban siya at nahulog siya sa isang madugong labanan. Agad na nahati ang kanyang balat at umagos ang dugo. Sa puntong ito, si Hansen at Wang Mengmeng ay nakarating sa bangin na higit sa 60 talampakan ang taas, nakatayo sa buhangin na parang dilaw na cake. Masyadong mabilis ang mga hayop. Hindi tayo makakatakas. Dumipensa tayo rito. Sa isang sulok, karga ni Hansen si Wang Mengmeng at tumalon mula sa likod ng malaking puting oso. Tumingin siya sa bangin at humarap kay Wang Mengmeng. Ipinatawag ang isang itim na panghiwa at pinagtataga ang isang itim na balahibo na hayop na lumalapit sa kanila, nahati ito sa gitna. Isa ito sa dalawang mutant beast soul na nakuha niya mula kay Guming. Tinatawag itong beast chopper at mas kapaki-pakinabang ito sa melee na tulad nito kaysa sa mga magagaan na armas. Tumalon din si Wang Fu Pingching mula sa kanyang kabayo at lumapit kay Hansen at ipinatawag ang isang pares ng mga kutsilyo, nakikipaglaban sa mga itim na balahibo na hayop. Alam niyang kung lalaban sila bilang isang koponan, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na makaligtas, habang siya ay tiyak na mapapahamak kung mag-isa siyang lalaban. Ngunit kahit na nasa likod ng bato sila at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga atake mula sa likod, ramdam pa rin ni Wang Fu ang kanyang puso na bumibilis. Pinagsisihan niya ang pagkuha ng panganib ng mag-isa. Mayroon namang lakas si Wang Dongling, ngunit wala siyang utak at hindi siya makakatulong. Sumigaw si Wang Dongling na nagpadala ng takot sa puso ng tatlo. Ngunit wala silang masyadong lakas para isipin siya dahil nahihirapan silang harapin ang napakaraming itim na balahibo na hayop. Agad na nagkulay dugo ang mga bato at buhangin sa lupa. Ang mga katawan ng mga itim na balahibo na hayop ay halos inilibing si Hansen at ang mga babae na nilimitahan ang kanilang espasyo sa paggalaw. Bang! Biglang may nahulog na dagwang katawan mula sa itaas sa harap ng tatlo. Ito ay isang katawan na walang ulo at mukhang pag-aari ito ni Wang Dongling. At sa kalangitan, ang Black-Feathered Beast King ay humahawak sa ulo ni Wang Dongling at naglabas ng sigaw ng tagumpay. Ang tanawin ay nagpadala ng panginginig kay Wang Fu. Ang kanyang mukha ay naging seryoso habang naramdaman niyang wala na siyang pag-asa. Kabanata 186. Sa dami ng mga itim na balahibo na hayop, aabutin sila ng ilang sandali upang mapatay ang lahat kahit na hindi lumaban ang mga hayop, lalo na ang mga mutant at sacred blood black-feathered beasts. At ngayon, nahulog sila sa mga katawan ng mga itim na balahibo na hayop. Kung hindi sila makakalabas, mahuhulog sila sa mga piraso bago dumating ang hari sa kanila. Nang si Wang Fu ay nasa kawalang pag-asa, bigla siyang nakakita ng isang higanteng gintong bagay. Ito pala ay ang Golden Rockworm King. Ipinatawag ni Hansen ang Golden Rockworm King na mabilis na punitin ang mga katawan ng mga hayop. Sa sukat nito na parang rhinoceros, itinulak ng Worm King ang lahat ng mga katawan na nakaharang sa tatlo. Ang mga itim na balahibo na hayop ay nagtatapon sa Worm King. Gayunpaman, ang shell ng Worm King ay talagang matigas na at hindi makakasakit ang mga pangil ng mga hayop dito. Hindi ito pinansin at patuloy na nilulunok ang mga patay na katawan. Sa tulong ng Worm King, nagkaroon ng espasyo ang tatlo upang makagalaw. Hawak ang panghiwa ng chopper, pinatay ni Hansen ang lahat ng mga itim na balahibo na hayop na nang-ahas na lumapit. Primitive Black-Feathered Beast killed. Beast Soul of Primitive Black-Feathered Beast gained. It's meet to gain 0 to 10 primitive geno points. Sa dami ng mga itim na balahibo na hayop na pinatay, sa wakas ay nakakuha si Hansen ng isang primitive beast soul. Tinatayang kasing dami ng mga hayop ang napatay ni Wang Fu. Sinasayaw ang kanyang mga kutsilyo at gumagamit ng iba't ibang martial arts, nagdulot siya ng malaking pinsala sa mga hayop na nagbigay kay Hansen ng sorpresa. Ngunit ang mga itim na balahibo na hayop ay napakarami kaya hindi nila kayang patayin ang lahat. Kumunat ang noo ni Hansen at alam niyang hindi ito magtutuloy. Ang Sacred Blood Black-Feathered Beast King ay determinado na patayin sila.
Sa nakaraang pagkakataon, nagkalat sila dahil marami si Wang Fo kasama niya, ngunit ngayon ay iilan na lamang ang tao, kaya bumalik sila. Hindi alintana ng Beast King ang kanyang sariling uri. Alam ni Hansen na ang kanilang lakas ay hindi magtatagal. Meng, manatili ka rito at ilalayo ko ang mga hayop. Kapag natapos na ako, tumakbo pabalik at umalis sa desyerto, sabi ni Hansen. Naramdaman ni Wang Fo na tiyak na nagsisinungaling siya. Ang tanging dahilan kung bakit ligtas si Wang Mengmeng ay ang kanyang proteksyon. Kapag nawala siya, paano siya makakalaban sa lahat ng mga itim na balahibo na hayop na ito? At sa dami ng mga itim na balahibo na hayop dito, ilang makakalayo ang maiiwan niya. Kahit na makuha niya ang kalahati upang habulin siya, kailangan pa rin ni Wang Mengmeng na harapin ang natitira. Sa pananaw ni Wang Fo, si Hansen ay simpleng nagbigay ng dahilan para iwan si Wang Mengmeng at tumakas ng mag-isa. Habang nag-iisip si Wang Fo, sinabi ni Wang Mengmeng, "Ingat ka, Kuya Han. Talaga bang isa ka sa mga Wang? Hindi mo ba nakikita na tumatakbo siya ng mag-isa? At nag-aalala ka pa sa kanyang kaligtasan?" Naisip ni Wang Fo. Ngunit bigla niyang nakita si Hansen na umabot ng kamay, at isang asul na suit ng Crystal Beast Soul Armor ang tumakip sa katawan ni Wang Mengmeng mula ulo hanggang paa. Ang armor ay talagang parang maganda at kaakit-akit na sining, ipinapakita ang magandang hugis ng katawan ni Wang Mengmeng. Bigla siyang naging parang diyosa ng digmaan mula sa langit. Kasabay nito, ipinatawag ni Hansen ang kanyang hornbow at Black Stinger Arrow at itinapon ang palaso sa Beast King. Ang hornbow ay nagbigay ng malaking lakas sa palaso na umuugong habang lumilipad ito. At si Hansen ay nagtay ng sinulid sa knock ng palaso sa isang punto. Sa kabilang dulo ng sinulid sa kanyang kamay, siya ay dinala ng palaso at lumapit sa Beast King. Hawak ang sinulid sa isang kamay, at isang matalim na berdeng kutsilyo sa kabila, pinatay ni Hansen ang bawat black-feathered beast na nangahas na lumapit sa kanya. Ang kutsilyong ito ay ang isa pang beast soul na nakuha niya mula kay Guming. Ang chopper ay masyadong mabigat at malaki, na nagiging hadlang sa kanyang pagtakbo patungo sa Beast King. Kaya't ginamit niya ang kutsilyo sa halip. Nang makita ni Wang Fo si Hansen na gumagamit ng palaso upang lapitan ang Sacred Blood Beast King, siya ay naguluhan. Dati, akala niya ay iiwan ni Hansen si Wang Mengmeng ng mag-isa at tumakas. Kaya't nagpasya siyang sundan si Hansen sa bawat galaw upang makalabas. Ngunit sa katotohanan, sinusubukan ni Hansen na lapitan ang Beast King na lumilipad sa kalangitan. Hindi niya ito inaasahan. Ano ang silbi ng paggawa nito? Hindi siya makalipad, kaya paano siya makakapagbigay ng pinsala sa Sacred Blood Beast King? Kapag bumagal ang palaso, siya ay mapapasama at mahuhulog sa mga hayop. Stupid! Mas tanga siya kaysa kay Wang Dongling, naisip ni Wang Fo. Tumingin si Wang Fo kay Wang Mengmeng, napansin na sa armor, ang mga itim na balahibo na hayop ay hindi makapag-iwan ng anumang marka dito, lalo pa bang makasasakit sa batang babae. Sacred Blood Beast Soul Armor. Nagulat si Wang Fo at naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Sa ganitong armor at lakas, madali niyang makakalabas. Gayunpaman, pinili niyang ilagay ang kanyang buhay sa panganib at iwan ang armor kay Wang Mengmeng upang protektahan siya. Ang lalaking ito ay tila baliw o mayabang. Tumingin si Wang Fo pataas at nakita si Hansen sa kalangitan. Ang palaso ay nawalan na ng lakas dahil sa kanyang timbang at sa hadlang mula sa mga itim na balahibo na hayop. Hindi nakarating si Hansen sa Sacred Blood Beast King. At nagsimula ng sumugod ang mga mutant black-feathered beasts patungo sa kanya. Nawalan siya ng lahat ng paraan ng depensa sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang nakita ni Wang Fo ang isang pulang anino. Biglang natakpan si Hansen ng pulang armor at ang kanyang maikli at itim na buhok ay naging mahaba at blonde. Naka-ruby crown siya sa kanyang ulo, kumikislap sa araw. Kabanata 187. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang nakita ni Wang Fo ang isang pulang anino. Bigla ay natakpan si Hansen ng pulang armor, at ang kanyang maikli at itim na buhok ay naging mahaba at blonde. Naka-ruby crown siya sa kanyang ulo, kumikislap sa araw. Sa sandaling nagbago siya sa anyo ng isang Diyos ang Reyna, naramdaman ni Hansen na bumagal ang mundo. Ang lahat ng mga mutant black-feathered beasts ay tila kumikilo sa mabagal na galaw. Nang makita ang unang mutant beast na lumalapit, pinigil ni Hansen ang kanyang mga kamay at tumalon sa ibabaw ng ulo nito, ang kanyang kutsilyo ay pumutol sa kanyang lalamunan. Napatay ang mutant black-feathered beast. Nakuha ang beast soul ng mutant black-feathered beast. Kumain ng kanyang laman upang makakuha ng 0 hanggang 10 primitive geno points. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Hansen sa boses. Nang walang pagpahinga, tumapak siya sa isang mutant beast at itinulak ito pababa sa lupa. Sa hakbang na ito, agad na umabot si Hansen sa isa pang mutant beast.
Pinugutan ito ng kanyang kutsilyo, tumalikod siya at itinulak ang isa pang hayop upang tumalon at umiwas sa atake ng dalawang iba pang hayop. Nabigla si Wang Fo sa hindi kapani-paniwalang galaw ni Hansen sa hangin. Ang kanyang maayos na galaw at pagpatay ay mahirap paniwalaan na siya ay tao. Sa hindi bababasa, hindi pa siya nakakita ng sino man na nakagawa nito sa First God Sanctuary. Hindi ko kailanman narinig ang ganitong tao sa Steel Armor Shelter. Naisip ni Wang Fo na si Hansen ay isa sa mga chosen, ngunit hindi siya kahit na umabot sa huli ng mga rounds. Ngunit pagkatapos ay naisip niya na kahit nakahanga-hanga si Hansen, si Dollar ang kumakatawan sa Steel Armor Shelter sa taong ito. Sa ganitong paraan, nauunawaan na hindi naging kampyon si Hansen ng kanyang shelter. Sa gitna ng kanyang mga iniisip, biglang nakita ni Wang Fo si Hansen na tumalon mula sa likod ng isang mutant beast at ipinatawag ang kanyang hornbow, pinapana ang isang palaso at sumunod dito upang sumugod patungo sa Sacred Blood Beast King na nag-uutos sa mga atake ng mga hayop. Sa pagkakataong ito, talagang malapit na si Hansen dito. Umuungal ang Beast King at simpleng lumipad ng mas mataas, pinapalayas ang kanyang malalaking pulang pakpak na nagdulot kay Hansen na mag-miss. Nananatiling kalmado si Hansen at inalog ang sinulid sa kanyang kamay. Muli niyang hinaila ang string at pinapana ang palaso na nagdala sa kanya patungo sa Beast King. Ngayon ay mas malapit na siya. Pinugutan niya ang lalamunan ng Beast King gamit ang kutsilyo. Nang makita na huli na para makalipad, umuungal ang Beast King at hinawakan ang kutsilyo gamit ang kanyang pulang paa, pinigilan itong umusad pa. At ang kanyang isa pang paa ay sumugod sa mukha ni Hansen na parang pulang kidlat. Binitiwan ni Hansen ang kutsilyo at hinawakan ang braso nito gamit ang parehong kamay. Parang ahas, umikot siya sa katawan ng Beast King gamit ang Ghost Hunt. Sa isang pag-ikot, pinigil niya ang isa sa mga daliri nito. Roar! Sumigaw ang Sacred Blood Black Feathered Beast King, pinapalipad ang kanyang mga pakpak at umiikot, nais na alisin si Hansen mula sa kanyang likod. Ano man ang kanyang pag-ikot, nanatili si Hansen sa kanyang likod at hindi siya maabot. Narinig ang mga sigaw ng Beast King, bumalik ang mga itim na balahibo na hayop upang iligtas ito. Bigla, ang lahat ng mga hayop na nakapaligid kay Wang Mengmeng at Wang Fo Pingching ay nagmadaling tumakbo upang iligtas ang kanilang hari at sumugod kay Hansen. Ate, tere na. Tinawag ni Wang Mengmeng mula sa likod ng kanyang malaking puting oso na mabilis na umalis patungo sa hangganan ng disyerto. Hindi ka maghihintay para sa kanya. Tumingin si Wang Fo kay Wang Mengmeng na nakakaramdam ng kakaiba. Pumunta si Hansen roon upang iligtas si Wang at siya ay aalis na lang. Tahimik na sinabi ni Wang Mengmeng, maaaring hindi magawa ng iba ito, ngunit magagawa ito ni Kuya Han. Lilikha lang ako ng pasanin para sa kanya kung mananatili ako. Kapag nakarating ako sa ligtas na lugar, darating siya sa akin. Nagtaka si Wang Fo. Kahit na talagang malakas si Hansen, tila labis ang tiwala ni Wang Mengmeng. Isang grupo ng mga hayop na may Sacred Blood King. Hindi naniniwala si Wang Fo na madali na makakabalik si Hansen. Ate, dapat na tayong umalis, sabi ni Wang Mengmeng at pinabilis ang kanyang puting oso. Tumingin si Wang Fo sa mga hayop sa langit na umiikot na parang mga ulap, sinundan si Wang Mengmeng na may komplikadong damdamin. Nang makita ng mga babae na umalis, nakahinga ng maluwag si Hansen. Nagbago siya pabalik sa kanyang sarili at sinuot ang Black Beetle armor. Habang nasa likod pa rin ng Sacred Blood Beast King, paulit-ulit niyang pinagsusuntok ang likod ng ulo nito. Ang Sacred Blood Beast King ay talagang matibay. Sa mga Geno points na mayroon si Hansen sa puntong ito, malaki ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang Beast King ay may mga pasa lamang matapos ang isang dosenang suntok mula sa kanya. Umuungal sa sakit, sumubsob ito sa isang burol ng buhangin sa ibaba. Naisip ni Hansen na wala na ba ito sa katinoan. Hawak ang Beast King sa kanyang mga braso, plano ni Hansen na tapusin ang buhay nito habang nasa buhangin. Gayunpaman, ang lugar kung saan sila bumagsak ay puno ng mabilis na buhangin. Parehong ang Beast King at si Hansen ay nahulog ng malalim. Sa ilalim ng proteksyon ng Sacred Blood Armor, hindi masyadong nakaramdam ng epekto si Hansen. Thumb! Bumagsak si Hansen at ang Sacred Blood Beast King sa mga bato. Habang tinitiis ang sakit, tumingin si Hansen at nagulat nang makita ang kanilang sarili sa isang malaking underground cave. Hindi matukoy ni Hansen kung gaano kalaki ang kuweba. Ang mga stalactites ay napakataas na parang mga skyscraper. Maraming hindi kilalang baging ang nakabalot sa mga bato, at may underground river. At sa mga nakapaligid na bato at baging, ang asul na ilaw na parang mga bituin ay nakakalat sa lahat ng dako. Pinapaliwanag nito ang madilim na kuweba at sa mahusay na paningin ni Hansen, malinaw niyang nakita ang lahat. Kabanata 188.
Sinubukan ng Sacred Blood Black-Feathered Beast King na makawala, ngunit pinigilan ito ni Hansen. Umuungal ito at hindi na ito lumaban muli. Habang nagtataka si Hansen kung bakit ito tumigil, nakita niya na ang mga ilaw ay nabagabag ng ungol ng Beast King at nagsimulang lumipad patungo kay Hansen at sa Beast King. Ano iyon? Nagulat si Hansen. Nang mas masusing tingnan ang mga ito, napansin niyang ang mga ilaw ay bawat isa ay isang asul na paru-paro na kasing laki ng kanyang palad. Ang kanilang mga asul na pakpak ay kumikislap. At hindi nagtagal, umabot ang mga asul na paru-paro sa kanila. Dito lamang nalaman ni Hansen na ang Beast King ay hindi narito sa aksidente. Sinusubukan nitong gamitin ang mga paru-paro upang alisin si Hansen. Naging alerto si Hansen at pinugutan ng isang paru-paro bago pa ito makahawak sa kanya. Napatay ang primitive creature Ghost Butterfly. Walang nakuha na Beast Soul. Hindi nakakain ang laman nito. Habang naguguluhan si Hansen, bigla niyang nakita na ang patay na Ghost Butterfly ay sumabog sa asul na apoy. Umalis si Hansen sa kabilang bahagi ng Beast King at ang mga apoy ay bumagsak sa Beast King. Bigla itong umuungal sa sakit, ang kanyang balahibo ay nasusunog. Siniguro ng mga kawan ng Ghost Butterflies na nagmadali patungo sa kanila, sumasalakay kay Hansen at sa Beast King ng isa-isa. Sa sandaling nagbanggaan, agad silang sumabog sa asul na apoy. Sobrang dami ng mga Ghost Butterflies at wala sa kanila ang nakaiwas. Minsan, umuungal ang Beast King mula sa sakit kahit na ang Sacred Blood Armor ni Hansen ay makakaprotekta sa kanya mula sa pagkasunog, wala itong magagawa laban sa init at nasusunog si Hansen sa loob. Sampi ni Hansen ang Beast King sa kanyang isipan. Ngunit sa puntong ito, wala na siyang panahon upang harapin ito. Tumalon si Hansen sa ilalim ng ilog dahil kung hindi, magiging inihaw na siya. Nang tumalon si Hansen sa ilalim ng ilog, sinundan siya ng Beast King at tumalon. Napakabilis nito sa kabila ng laki nito. Sa kanyang mga pakpak na nakap-folded, mabilis itong lumangoy sa agos. Pinagpag ni Hansen ang kanyang mga ngipin at sumunod. Napakaraming Ghost Butterflies, marami sa mga ito ay mga mutant creatures na naglikha ng malaking init. Ngunit ang Beast King ay napakabilis na halos nawala na ito sa kanyang paningin. Ayaw ni Hansen na mangyari ito kaya't pinapanan niya ito sa ilalim ng tubig. Ang palaso ay hindi makalipad ng masyadong malayo sa ilalim ng tubig. Sa kabutihang palad, hindi siya masyadong malayo sa Beast King. Ang Black Stinger Arrow ay tumama sa kanyang pakpak at ang sinulid na nakakabit sa palaso ay nahuli sa mga balahibo nito. Kapag ang Beast King ay umusad, si Hansen ay nahatak din. Mas mabilis ito kaysa sa isda, hinahatak si Hansen pasulong. Isang amphibian ba ito? Matapos sundan ng nilalang sa tubig ng ilang sandali, hindi na kayang pigilin ni Hansen ang kanyang paghinga. Hindi pa siya umabot sa antas kung saan kaya niyang huminga sa ilalim ng tubig, samantalang ang Beast King ay tila kayang gawin iyon. Kung hindi, dapat ay naubusan na ito ng hininga sa puntong ito. Pinagpag ni Hansen ang kanyang mga ngipin at ipinatawag ang Black Stinger Arrow pabalik, iniwan ng Beast King at inilabas ang kanyang ulo mula sa tubig upang huminga. Tumingin siya sa paligid at natagpuan ang sarili sa kuweba pa rin. May mga Ghost Butterflies pa rin, ngunit ilan na lamang sa mga ito, nananatiling tahimik sa mga bato at baging. Dahil nawala na ang Beast King at hindi mapanganib ang lugar na ito, hindi nagmamadali si Hansen. Tumingin sa isang Ghost Butterfly sa mga bato, pinapana ni Hansen ito. Sa isang pop, ang paru-paro ay naging apoy. Napatay ang primitive creature Ghost Butterfly. Nakuha ang Beast Soul ng primitive Ghost Butterfly. Hindi nakakain ang laman. Tuwa si Hansen. Napakabuti ng kanyang kapalaran sa araw na ito pagdating sa Beast Soul. Kahit na ito ay isang primitive Beast Soul lamang, ito ay isang one-of Beast Soul tulad ng Wasp Arrow na ginamit ni Son of Heaven noon, na karaniwang mas malakas kaysa sa mga Beast Soul sa parehong antas. Sa pangkalahatan, ang mga Beast Soul ng mga hindi nakakain na nilalang ay lahat one-off. Ang iba pang mga Ghost Butterflies ay nagulat at lumipad patungo kay Hansen. Sa kanyang palaso, agad na napatay ni Hansen ang mga ito. Ang asul na apoy ay sumabog sa hangin. Matapos patayin ang lahat ng Ghost Butterflies, umakyat si Hansen mula sa tubig at sinimulang suriin ang kanyang nakuha na nakaupo sa ibabaw ng isang bato. Bilang karagdagan sa primitive Ghost Butterfly Beast Soul, nakakuha rin siya ng isang primitive Beast Soul at isang mutant Beast Soul mula sa mga Black-Feathered Beasts. Uri ng primitive Ghost Butterfly Beast Soul, one of hidden weapon. Uri ng Beast Soul ng primitive Black-Feathered Beast Flying. Uri ng Beast Soul ng mutant Black-Feathered Beast Flying. Nakita ni Hansen ang huli na dalawa at labis na natuwa.
Napakakaunti ng mga nilalang malapit sa kanyang shelter na makakapag-produce ng mga flying beast souls, kaya kakaunti ang tao na may mga pakpak sa buong steel armor shelter. Ang mga black-feathered beasts na ito ay talagang nag-produce ng mga flying beast souls na mahusay. Kailangan din niya ng mga pakpak para sa kanyang sarili dahil nagagamit lamang niya ang purple-winged dragon wings kapag siya ay dollar. Tanging pinagsisisihan ni Hansen na hindi niya napatay ang Sacred Blood Beast King, kung hindi ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng isa pang pares ng Sacred Blood Wings. Kailangan kong bumalik at patayin ang ilang mga black-feathered beasts. Kahit na ang mga primitive flying beast souls ay maaaring ibenta sa magandang presyo dahil maraming kabataan ang bibili lamang nito para sa itsura. Ipinatawag ni Hansen ang Ghost Butterfly Beast Soul, at biglang isang asol na paro-paro ang lumipad sa kanyang palad, nagbago ito sa isang butterfly-shaped boomerang. Ang dalawang pakpak ng sandata ay manipis at matalim na mukhang medyo nakakatakot. Inihagis ni Hansen ang butterfly boomerang na umikot sa hangin at lumipad patungo kay Hansen. Kabanata 189. Nagulat si Hansen at mabilis na umiwas sa boomerang. Ang matalim na gilid ng boomerang ay tumama sa bato sa likuran niya at sumabog sa asol na apoy. #T. Nagtaka si Hansen sa lakas ng isang primitive ghost butterfly boomerang. Kung makakakuha siya ng mutant na isa, malamang na magiging malaking banta ito sa mga sacred blood na nilalang. Napakaunak ng hugis ng boomerang at kailangan niyang matutunan ang ilang mga espesyal na pamamaraan upang magamit ito. Naging interesado si Hansen. Sa kuweba ay may mga ghost butterflies at madali siyang makakakuha ng maraming beast soul boomerangs kung papatayin niya ang lahat ng nakikita niya sa kanyang daraanan. Tungkol sa panganib, walang dahilan para mag-alala. Kung papanin niya ang mga palaso na nakatago sa ilalim ng ilog, maaari siyang magsisad sa tuwing mukhang mapanganib. At mayroon din siyang mutant black barracuda mount at hindi na kailangang lumangoy at magsid siya mismo. Ang mga ghost flame butterflies ay hindi makakasakit sa kanya. Well, susundan ko ang ilalim ng ilog at papatayin ang lahat ng ghost butterflies na makikita ko. Pagkatapos ay makakalabas ako mula sa lugar kung saan ako nahulog. Kung makatagpo ako muli ng mga black-feathered beasts, baka makakuha pa ako ng ilang higit pang flying beast souls na maibebenta, naisip ni Hansen habang umaakyat sa ilalim ng ilog. Sa katunayan, dinala siya ng Sacred Blood Black-Feathered Beast King sa isang paraisong lugar. Maraming ghost butterflies ang napatay ni Hansen na hindi nakakapinsala sa kanya. Kahit na walang laman, nakakuha si Hansen ng maraming butterfly beast souls. Sa huli, nakakuha siya ng 20 primitive souls at 7 mutant souls. Talagang napakaraming ghost butterflies sa kuweba na halos napagod na siya sa pagpapatay. Nakalakad na si Hansen ng 7 araw sa kuweba at hindi pa rin nakabalik sa labasan. Sa simula, gumagamit siya ng mga palaso, at kalaunan ay napagtanto na masyadong mabagal ang mga palaso. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang sacred blood armor at sumugod, pinuputol ang paligid gamit ang chopper. Maraming mga hayop ang tumama sa kanyang armor o naputol kaagad. Kapag hindi niya na kayang tiisin ang init, basta't sumisid siya sa ilog, at hayaan ang Black Barracuda na dalhin siya sa ilalim ng ilog. Pagkatapos ng kaunting pahinga, inuulit niya ang proseso. Talagang kasiya siya ang proseso dahil ito ang unang pagkakataon na nakakuha siya ng napakaraming beast souls ng sabay-sabay. Isang ibang grupo ng ghost butterflies ang lumipad sa itaas at sinalubong sila ni Hansen na may hawak na chopper. Hooray! Sa asul na apoy, isang bola ng apoy na halos purpura ang sumiklab sa kanya. Isang matinis na sigaw ang binitiwan niya bago tumalon sa ilalim ng ilog tulad ng isang kuneho. Napatay ang Sacred Blood Creature Ghost Butterfly. Nakuha ang beast soul ng Sacred Blood Ghost Butterfly. Hindi nakakain ang laman. Nang umakyat si Hansen mula sa ilog, ang kanyang armor ay labis na nasira. Maraming bahagi ang natunaw na nagpapakita ng kanyang nasunog na laman. Ang Sacred Blood Armor ay nawalan na ng lahat ng prestihiyo nito. Nahihirapan siyang bumangon, ibinalik ni Hansen ang armor. Buti na lang at hindi ito ganap na nasira at maaari itong mabawi sa paglipas ng panahon. Kasabay nito, natuwa si Hansen na ang armor ay nakapagprotekta sa kanya mula sa karamihan ng pinsalang dulot ng Sacred Blood Ghost Butterfly, na talagang makapangyarihan. Mula nang makuha ni Hansen ang Black Beetle armor, hindi siya nakaranas ng ganitong kalubha. Siya ay nasunog ng husto sa buong katawan. Kung hindi siya masyadong malayo mula sa ilog o kung medyo mabagal siya, tiyak na magiging abo na siya ngayon. May natitirang takot pa rin si Hansen. Habang nasusunog ang kanyang kagamitan, wala na siyang natirang anuman, lalo na gamot. Kinailangan ni Hansen na gumamit ng Jad Escan, umaasang maibsan ang kanyang pagkasunog.
Kailangan niyang makabawi ng kaunti bago siya makaalis sa kuweba. Sa paggamit ng Jadesken, naramdaman ni Hansen ang isang malamig na pakiramdam na nagpapakalma sa kanyang pagkasunog at nagpapagaan ng kanyang sakit. Noong una, nag-aalala si Hansen na baka magkakaroon siya ng impeksyon na siyang pinakamasamang bahagi ng pagkasunog. Gayunpaman, ang kanyang mga sugat ay unti-unting nagiging peklat pagkatapos niyang magsanay ng Jadesken sa loob ng ilang sandali. Sa kanyang kasiyahan, natagpuan ni Hansen na ang lahat ng kanyang mga sugat ay nagpapagaling pagkatapos gumamit ng Jadesken sa loob ng 12 oras. Talagang kakaiba ang Jadesken. Nagtataka ako kung saan nagmula si Zulong yan. Nakatutok si Hansen na makita kung mayroong anumang mga kilalang angkan na may apelyidong Zu. Gayunpaman, wala ni isa sa mga malalaking angkan at demigods ang may ganitong apelyido na nag-iwan kay Hansen na naguguluhan. Kahit na ang kanyang mga pagkasunog ay mukhang nakakatakot pa rin, okay na siya. Kapag umuwi siya at nagpahinga, makakabawi siya sa tamang oras. Hindi na naglakas loob si Hansen na ipagsapalaran ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Nakakuha na siya ng maraming beast souls, isa sa mga ito ay Sacred Blood at ang kanyang unang Sacred Blood weapon. Sayang na ito ay one-off. Kahit na sa pangangaso ng mga Sacred Blood creatures, hindi siya gagamitin ito ng basta-basta. Hindi pinansin ni Hansen ang mga ghost butterflies at naglakbay sa ilalim ng tubig sa likod ng mutant black barracuda. Paminsan-minsan, nagsisid siya sa ibabaw ng tubig, hindi naglakas loob na guluhin ang mga ghost butterflies. Ang mga ghost butterflies ay kasing dami ng mga bituin sa kalawakan. Kung papatayin niya ang mga ito lahat, tiyak na aabutin siya ng walang hanggan. Sa kabutihang palad, natagpuan ni Hansen ang lugar kung saan siya at ang Beast King nahulog sa wakas. Bago siya mapansin ng mga paro-paro, ipinatawag niya ang kanyang purple-winged dragon wings, nagbago sa Diyos ang Reyna, at lumipad palabas. Nakahanda na makipaglaban sa mga black-feathered beasts paglabas niya, ngunit wala siyang nakita sa paligid na nakabawas ng kanyang pag-aalala. Hindi niya magagamit ang kanyang Sacred Blood Black Beetle armor sa loob ng ilang panahon at ibinigay niya ang kanyang ibang armor kay Wang Mengmeng. Magiging abala ito kung makatagpo siya ng mga black-feathered beasts. Nakalabas siya mula sa Devil Desert ng ligtas, nang huli ng ilang nilalang para sa pagkain sa kanyang daraanan, at nakatagpo kina Wang Mengmeng at iba pa na dumating upang hanapin siya. Kabanata 190. Huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Naghuli ako ng ibang mga nilalang sa daan at nagtagal ng kaunti. Pasensya na at pinabahala ko kayo. Hinaplos ni Hansen si Wang Mengmeng na umiiyak sa kanyang mga bisig. Kuya Han, natakot ako sa iyo, sabi ni Wang Mengmeng habang humihikbi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Little fool, dapat ay mas may tiwala ka sa iyong kuya. Hinaplos ni Hansen ang kanyang maliit na ulo. May tiwala ako, pero matagal ka nang nawala, kaya nag-aalala ako ng kaunti, sabi ni Wang Mengmeng at ibinalik ang Sacred Blood Phantom and Armor kay Hansen. Well, pag-uusapan natin ito pagbalik natin. Pagod na ako ngayon at gusto ko lang ng magandang tulog, sabi ni Hansen na may ngiti. Nag-uwian ang mga tao, habang si Wang Fo Pingching ay nagbigay ng komplikadong tingin kay Hansen na nakikipag-usap kay Wang Mengmeng. Hindi ko siya maunawaan, bulong ni Wang Fo sa kanyang sarili, habang tinitingnan si Hansen na may nakakaintrigang ngiti, na parang nakita niya ang isang kawili-wiling laruan. Naniniwala si Wang Fo na siya ay kabilang sa mga pinakamahusay sa First God Sanctuary at magiging chosen sa susunod na taon na paligsahan. Ngunit kahit siya ay walang tiwala sa pagtakas sa atake ng lahat ng mga itim na balahibo na hayop ng mag-isa, na nagawa ni Hansen. Hindi ito nagkataon. Tandaan pa rin ni Wang Fo ang pagganap ni Hansen sa hangin, dinala ng isang palaso na parang bagong nangyari lamang. Mr. Hanshao, nakarating ako sa Steel Armor Shelter na may ilang beast souls na ibebenta, kabilang ang 2 Sacred Blood na isa. Kung interesado ka, maaari mong tingnan, sabi ni Wang Fo. Sacred Blood Beast Souls. Anong uri? Tanong ni Hansen. Sa pangkalahatan, hindi ko maaring ipahayag iyon bago ang auction. Ngunit dahil tinanong mo, maaari kong sabihin na ang isa ay isang Flying Beast Soul at ang isa ay isang weapon, ngumiti si Wang Fo at sumagot. Nandyan ako. Palaging nais ni Hansen ang isang Sacred Blood weapon, kaya't labis siyang interesado. Sa isang Sacred Blood weapon, makakapatay siya ng mas marami pang Sacred Blood creatures at mapabilis ang kanyang proseso ng ebolusyon. Halimbawa, kung mayroon siyang isang Sacred Blood weapon, tiyak na mapapatay ang Sacred Blood Beast King na iyon. Pagbalik sa paaralan, kailangan ni Hansen ng pahinga upang gumaling ang kanyang mga pagkasunog, na nagbigay sa kanya ng oras upang dumalo sa mga lektura. Sa araw na iyon, si Hansen ay nasa isang lektura ng The Ores of Hyper Geno Arts.
Habang nakikinig, naglalaro si Hansen sa isang butterfly boomerang na kasing laki ng palad sa kanyang kamay. Ang panday na nagbenta kay Hansen ng Z-Steel Weapons ay gumawa nito ayon sa sukat at bigat ng Beast Soul Butterfly Boomerangs. Ang galing ng panday ay kahanga-hanga at halos katulad ito ng mga Beast Souls. Umorder si Hansen ng kabuoang 10 butterfly boomerangs. Ginagamit lamang niya ang mga ito upang magsanay dahil magagamit niya ang kanyang mga Beast Soul na boomerangs bago pa siya makapag-practice ng maayos. Mayroon si Hansen ng pundasyon ng sleeve blade at nakapag-aral ng maraming aerial arts ng hidden weapons, kaya't nagawa niyang matutunan kung paano gamitin ang boomerang sa kanyang sarili. Habang nakikinig sa propesor, pinapagalaw ni Hansen ang butterfly boomerang sa kanyang kamay na parang ito ay buhay. Lagi niyang dala ito upang masanay. Genius, maaari ba kitang tanungin? Matapos ang klase, ilang estudyante ang lumapit kay Hansen at isa sa kanila ay nagsabi sa kanya. Ano? Nagulat si Hansen ng kaunti dahil hindi niya kilala ang taong ito. Genius, kami ay mula sa Martial Arts Society at ang pangalan ko ay Shu Chen. Nagparehistro kami para sa isang black and white boxing competition sa Skynet at ito ay isang team challenge. Mayroon na kaming 4 at kailangan ng isa pang manlalaro. Maaari ka bang sumali sa amin? Pagkatapos ng estudyante, lahat ng 4 sa kanila ay tumingin kay Hansen na puno ng pag-asa. Maraming magagaling sa black and white boxing. Bakit ako ang pinuntahan nyo? Nagtatakang tanong ni Hansen. Kung anumang ibang laro, kaya naming matalo, ngunit iba ito. Labanan namin ang street, Jermaine at hindi kami pwedeng matalo. Kaya't hiniling namin ang iyong tulong, masiglang sabi ng estudyante. Nang makita ni Hansen na naguguluhan siya, alam ng mga estudyante na hindi siya aware sa mga alitan sa pagitan ng Black Hawk at street. Jermaine at nagsimula silang ipaliwanag. Agad na nalaman ni Hansen na sa larangan ng martial arts, ang dalawang akademya ay matinding magkalaban. Sa loob ng 3 sunod-sunod na taon, ang hadlang sa Black Hawk Military Academy na makapasok sa 8 finals ng Alliance Tournament ay Street. Jermaine. Kaya sa pagkakataong ito, kahit na ito ay isang casual na laro lamang, ayaw pa ring matalo ng Martial Arts Society sa Street. Jermaine. Matapos pakinggan ni Hansen ang kanilang kwento, ang mga estudyante ay nervyoso na nakatingin sa kanya. Kahit na alam nilang mahusay si Hansen sa black and white boxing, hindi siya miyembro ng society at wala siyang obligasyon na sumali. Nakita ni Hansen ang kanilang mga tingin, nag-isip at nagsabi, kailan nakatakdang laro. Kung walang conflict sa aking schedule, maaari akong sumali. Nagalak ang mga estudyante. Sa weekend ito, ang ibang laban ay hindi mahalaga, ngunit ang isa sa ika-6 ng Oktubre ay laban sa street. Jermaine. Talagang kailangan ka namin para sa laban na ito, ngunit kailangan naming isama ang iyong pangalan sa aming registration ngayon. Walang problema, dapat akong makasali sa laban na iyon, ngumiti si Hansen at sinabi, gayon din, huwag mo akong tawaging genius. Hindi ito kumakatawan sa lahat ng aking mga lakas. Okay, kaya't tatawagan ka na naming Hansen. Narito ang form, kailangan mong punan ito bago kami magsumite. Masigasig na ibinigay ni Shu Chen ang isang form kay Hansen. Tama, genius. Hansen, para sa laro sa Skynet, kailangan mong magparehistro gamit ang ID, kaya punan mo rin iyon, paalala ni Liu Yuho na isa sa mga estudyante. Okay. Nag-isip si Hansen at pinunan ang form. Black Fist Emperor. Napanganga ang mga estudyante nang makita ang kanyang ID. Napaka-arogante nito na hindi sila makapaniwala na pinili ni Hansen ang ganitong ID. Hindi ba ito nagamit na? Tanong ni Hansen habang tinitingnan ang mga estudyante. Hindi ito pwede. Nagparehistro kami bilang isang grupo kaya magkakaroon ng prefix ng pangalan ng paaralan. Kahit na nagamit na ang ID, ayos pa rin iyon, mabilis na sabi ni Shu Chen. Naisip ng mga estudyante, kahit na walang prefix, walang ibang magtatangkang gumamit ng ganitong ID. Ngunit wala silang sinabi. Kung may ibang gumamit ng ganitong ID, maaaring subukan nilang pagsabihan ang taong iyon. Gayunpaman, pagdating kay Hansen, tila okay lang.